So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, after kong maglabas ng content na itong si Kibuloy ay may posibilidad nga na nagpa-surgery, ang daming nag-message din sa akin. So, sinasabi nila sa akin na, alam mo ba Mima na itong si Kibuloy ay gumastos ng 6 na milyon para baguhin ang kanyang anyo? Tinanong ko naman, sino yung source ninyo? Sino yung yung reference ninyo? 'Di ba? Para i-content ko, para masabi natin na totoo. Ayoko kasi na nagmamarites tayo dito sa ating vlog. Pero, may isang vlogger guys na nagsalita. Hindi ko alam kung kilala nyo to. Pero according sa kanyang statement, may tumawag daw na doktor sa kanya. So, yung tumawag daw na doktor sa kanya, pinaliwanag na ito daw si Kibuloy ay lumapit sa kanya sa pinakamababang offer, which is 5 milyon daw. Pero dahil nga natatakot siya kasi 'di ba itong si Kibuloy is a fugitive, pinaghahanap ng batas. Abay ang ginawa daw po ng ng doktor na to, tinanggihan niya itong offer ni Kibuloy na 5 milyon. So ngayon, itong si Kibuloy naghanap daw ng ibang doktor. Guys ayokong magmarites, pero may isang vlogger kasi na nagsalita, pero hindi ko sinasabi na totoo itong kanyang nilathalang statement, pero kung iisipin natin, may pera din kasi itong si Kibuloy. Pwede niya din tong gawin. Pero anyway, hanggat wala pa tayong nakikitang mas malalim na ebidensya, mananatiling haka-haka po lamang itong sinabi nitong vlogger na to. Okay, back to our topic. Ang sabi niya, di ba tinanggihan nga ng naunang doktor yung offer. So, naghanap sila ng ibang doktor and meron silang natagpuan na pumayag sa halagang 6 na milyon. Kasi yung 5 milyon, hindi daw pumayag yung doktor na yun kasi natatakot. Ang ginawa nila, baka medyo mababa yung presyo, tinaasa nila from 5 million to 6 million pesos. So, ang nangyari daw, itong si Kibuloy ang pinuntahan ng doktor at ginawan siya ng surgery sa muka doon po mismo sa kanyang area kung saan siya na nakatira. Just to be fair ulit guys ayokong magmarites dito. Pero itong balitang to, hindi po ito nanggaling sa akin. Pero itong pagdidisguise man, kung totoo man, ang pagdidisguise ni Kibuloy, hindi niya po hindi niya po maluloko ang tao kasi yung fingerprint mo ganun pa din. 'Di ba? Not unless na lang naiparitoke mo pati yung kamay mo. Yung fingerprint mo ganun pa din naman 'yun. At beside, yung boses mo makikilala ka pati yung the way na maglakad ka, yung postura mo, makikilala ka nila. So, useless yung pagdidisguise mo. At beside, aabutin ka ng 3 to 6 months yung healing ng pagmumukha mo. 'Di ba? Hindi ko sure nga mga minamahal, hindi ko sure kung totoo man itong balitang to. Pero ako ay naniniwala na isa din po ito sa mga possible na pwedeng gawin ni Kibuloy ang mag-disguise ng kanyang pagmumukha. Kasi hindi na po ito bago Tingnan nyo sa mga na-raid na Pogo, may mga center. 'Di ba? Ginagamit po nila yung center na yun para sa operation sa kanilang pagdi-disguise, kanilang pagpapalit ng anyo. Anyway, ito tingnan mo, kakaano mo sa Diyos na ikaw yung the way, the truth, and life. 'Di ba? You are mocking God. Tingnan mo yung nangyari sa'yo. Kinakarma ka na ngayon, Kibuloy. Anyway, kung meron man akong message, bago natin i-play tong video na to, kung meron man akong message kay Kibuloy, isa lang yung masasabi ko, mas masarap sumagot na lang sa tanong kaysa magtago. Yun yung totoo. Mas masarap sumagot sa mga tanong kahit pa sabi na lang natin na hindi totoo, di umano, yung mga binibintang sa'yo. Mas masarap na lang sumagot sa mga tanong kaysa magtago. Tingnan mo best example natin si Dilima. Di ba si Dilima inakusahan? Anong ginawa niya? Hindi niya inurungan yung mga accusation sa kanya. Sinagot niya lahat ng mga tanong hanggang sa nakulong siya kahit alam niya namang wala siyang kasalanan. Pero sabi ko nga sa inyo, ang mababa ay itinataas at ang mapagmataas ay ibinababa. So tingnan nyo, after few years, 7 years, 'di ba? Nalaman natin ang totoo na itong kinaso kay Dilima is pawang mga fabricated stories lang, mga gawa-gawang kwento
para idiin. Dahil nga, nasa poder, nasa kapangyarihan, yung mga kalaban ni De Lima noon. Pero sasabihin ko sa iyo kay Buloy, kahit sabihin man natin na hindi totoo yung mga accusation nila, pagdating ng panahon, malalaman at malalaman pa din yan eh. 'Di ba? Malalantad pa din yan yung totoo. Kasi sabi ko nga sa inyo, walang lihim. Sabi nga sa kasabihan, 'di ba? Walang lihim ang hindi nabubunyag. Anyway, ito yung yung sinabi ng isang vlogger. Pakinggan nyo ha. Hindi ako naniniwala na totoo to. Pero ang alam ko na itong si Kibuloy ay nasa China daw. Di umano. Anyway, pakinggan natin. May tumawag ko sa akin dito na isang doktor. Hindi po siya basta-basta doktor. Itong doktor po na ito ay may kaibigan pong doktor na napakagaling ang tawag ito, plastic surgery na tawag doon, yung nagbabago ng mukha. Naikwento po niya sa akin, tumawag ko siya. Unang una, hindi ko napansin dahil sa dami ko na nag-message sa akin dito. Akala ko ay lang. Pero nung sinabi ko niya na please reply. Guys, ito kasi yung sinad sa akin na video. Alam mo, Epifanio Labrador, kahit ayaw ko kay Kibuloy mayroon lang akong question sa'yo. Ano yung capacity mo para tawagan ka ng isang doktor? Nagtatanong lang ako. Hindi ko pinagtatanggol si Kibuloy. Pero guys sana masagot. Ano yung capacity mo para tawagan ka ng isang doktor at para sabihin sa'yo na itong si Kibuloy ay nagpa-surgery? Yun lang, nagtataka lang ako. Kahit pa, paras kami ng sinusuportahan, pero yung akin kasi dito, ayoko ng fake news. Ako'y nagtatanong lang, pero kung sasabihin niya yung evidence niya na kaya siya tinawagan because dahil ganito ganyan, pwede. 'Di ba? Yung gusto niyang maisiwalat, yung sikreto ni Kibuloy sa taong bayan. Kung alam naman pala ng doktor na yun, nung kaibigan ng doktor mo, na nagreto kay Kibuloy kung saan yung area, ba't di niya ikanta? Or ikaw na mismo na nagsumbong, ba't di mo ikanta? Anyway, continue. Meron lang akong sasabihin importante, kasi tungkol kay Pastor Kibuloy. So nagkaroon ko ako ng sa message niya, so nireplyan ko po siya. Ngayon, nung nireplyan ko po siya, tumawag po siya sa akin. At sa loob po ng siguro mga 40 minutes, na kami po, tagal, talaga, sobrang tagal ng usap namin. Sabi ko niya, makalabo na pong makita pa itong si Kibuloy. At ang sabi niya, si Kibuloy ay wala po sa ibang bansa. So medyo nagduda po ako doon, sinabi niya si Kibuloy wala sa ibang bansa. At nandito lang daw sa Pilipinas. Ngayon, tinanong ko siya, paano mo nasabi? So, ayun, nabanggit niya na meron siyang kaibigan, isang doktor, na tinanggihan daw yung offer na halagang 5 million. 5 million pesos. Para lamang baguhin yung mukha ni Kibuloy. Yan, medyo nagkakaroon tayo ng So, dali lang yan. So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nung tinanggihan daw nung kaibigan niyang doktor, yung 5 million na yun, yung tao nitong ni Kibuloy ay pumunta sa ibang doktor. Pumunta sa ibang doktor at yun, ayon sa kanyang balita o sa kanyang nalalaman, yung isang doktor na nilapitan ng tao ni Kibuloy ay inopera noon ng 6 million. 6 million. So, sa madaling salita, sumang-ayon po yung doktor na ito. Sumang-ayon po yung doktor na ito. So, ang ginawa po, yung doktor na ito ay hindi po yung si Kibuloy ang pumunta sa kanya. Kung hindi, yung doktor ang pupunta kung nasaan, nandoon, itong si Kibuloy. Yun. Yung doktor ang pumunta kung nasaan ang kinaroroonan ni Kibuloy. Oh my God. Ayokong sirahin yung credibility ko para sa ganitong klaseng balita. Pero anyway, ang akin lang naman dito, whether true or not, kailangan mapanagot itong si Kibuloy sa kanyang mga ginagawang kasalanan, sa kanyang ginawang paglabag sa ating batas. Alam nyo, kaya umabot sa punto na ganito, itong si Kibuloy, dahil in the first place, kung hinarap niya sana yung first hearing, hindi na umabot sa second, third, hanggang sa sinamon na siya, binigyan ng sabina, pinagbuto-butuhan na siya, kung umattend sana siya in the first hearing at sinagot yung mga question, yung mga accusation sa kanya, hindi na sana umabot sa ganitong punto. Wala ayaw sumipot, nagmamatigas, tigas ng buto Pati ng kanyang mga lawyer, ang tigas din ang pagmumukhang kapal. Grabe. 'Di ba? Tinakasan mo
yung mga, well, sa akin guys, tatanungin ka lang naman doon whether true or not yung mga accusation sa'yo. Pero bakit ganito? Pinaabot mo pa sa punto na, yan, si Marcos, ano yan, nagsisex orgies yan, mga ganyan-ganyan. Pinapahanap ako, pinapapatay nila ako. Ang dami mong satsat. Eh kung in the first place, umattend ka, 'di ba? Hindi yung gumawa ka pa ng eksena na nagvo-voodoo, nag-artikela ng voodoo si President Marcos para magsagawa ng ritual laban sa akin, yung mga ganyan-ganyan. 'Di ba? Kung inatupag mo sanang umattend na lang doon sa hearing na 'yon, edi sana tapos ang usapan. Eh kaso nag-skip ka. So, meaning, totoo nga? Totoo ba? Yung mga accusation sa'yo? Ako'y nagtatanong lamang. 'Di ba? Anyway, yan po yung sinasabi natin na, 'di ba? Yan, kakasabi mo ng ikaw ang savior. 'Di ba? Ikaw yung appointed son of God and the owner of the universe. Tingnan mo ngayon sa pagmamak mo sa ating Panginoong may kapal, pinarusahan ka. Diba? Kaya kayo guys, wag na wag niyong susubukin na agawin ang pangalan ng Poong May Kapal na sasabihin nyo, ako yung katotohanan, the way, the truth, and life. Wag niyong gagawin yung ginawa ni Kibuloy. Diba yung gumawa ng Titanic na barko? Sabi doon, sa mga balita na kahit pa yung Diyos hindi kayang palubugin itong barkong ito. Diba yan yung sabi ng tawag dito yung gumawa ng barko ng Titanic. Diba? Pinagmalaki nila kahit yung Diyos hindi kayang gawin na ipalubog itong barkong to. Ano yung nangyari? Isang layag pa lang bumangga sa iceberg, lumubog. Lahat ng mga nagmamak sa ating Panginoong may kapal, merong karma. Meron pa ng scientist, ang nangyari, talagang nangisay . Hindi mo na malaman kung ano yung katawan niya ngayon, kung anong uri na ba siya. Tao pa din naman, pero hindi mo malalaman kung tao pa ba yun kasi ang pangit na ng itsura naaagnas. Minak nila kumbaga minaliit nila. They are mocking the God, diba? Kaya wag niyong susubukan na maliitin ang may kapal kasi siya yung lumikha sa atin 'di ba? Wag gagamitin sa mga walang kabuluhang bagay. Anyway, yun lamang po guys. 'Di ba? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.